Nakipagkita si Pangulong Duterte sa Filipino community sa unang gabi ng kanyang 3 araw na state visit sa Brunei Darussalam. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na alam niyang may mga naganap na extrajudicial killings pero wala raw kinalaman dito ang gobyerno. Makibalita tayo kay Cedric Castillo. Sa mahigit 3,000 mga napatay dahil sa kampanya ng pamahalaan kontra droga at sa gitna ng mga akusasyon ng di umano'y pang-abuso sa karapatang pantao, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi may extrajudicial killings na naganap. Pero giit ng Pangulo, hindi ito kagustuhan ng pamahalaan. Huwag tayo magbulahan. Yung iba talaga dyan, pinatay talaga salvage. Yan tinatawag ng salvage or extrajudicial killing. I will not say there was none. Mayroon. Pero kung sabihin mo, state-sponsored killing, order ko na patayan niya, kakalukuhan niya. Sinabi ito ni Duterte sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa Brunei sa unang araw ng kanyang 3-day state visit. Sa tansya raw ng Pangulo, aabot sa 1 milyon ang mga sumukong drug pusher at user sa katapusan ng 2016. Muling tumirada si Duterte sa mga nag-aakusa sa kanya ng human rights violations. Human rights, anak ka. Kaya ako nagmumura kasi napakabobo naman nila. Hindi ako galit sa kanila. What I'm trying to say, I am totally exasperated, as the word, na hindi nila alam ang batas, that it is not a crime even for a civilian Filipino walking the streets to say, I hate the criminals, I hope they would die, I will kill them if I catch them. Nagpadala na ng formal na imbitasyon ang pamahalaan sa United Nations Special Rapporteur para imbestigahan si Duterte sa di umano'y extrajudicial killings. Nakahanda raw ang Pangulo, anuman ang kanyang kapalaran. Sinabi ko na nga I am willing to rot in jail for the Filipino. If God wants me to be there only 2 years, He will find the reason to oust me. Kung gusto ninyo, may galit kayo, gusto ninyong sigawan ninyo ang Diyos. Kasi ang Diyos naglagay sa akin dito. Mahigit 23,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa Brunei sa loob ng Hassan Al Bolkiah Sports Complex. Nagtipon ang Filipino community para makita ang Pangulo. Dito sa Brunei Darussalam dapat ang kauna-unahang official visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng bansa pero ipinagpaliban ito matapos ang pagpapasabog sa Davao City noong September 2. Nalulungkot po. Na-cancel po? Opo. Bakit po? Siyempre po, excited na kami tapos hindi siya nakarating dito. Pero bumalik kayo ngayon dito? Oo. Kasi gusto namin siyang makikita. Kung kaya niyang gawin para makauwi kami bilang isang OFW dito, sana pagbigyan niya ng pansin. Pagkatapos sa Brunei ay didiretso ang Pangulo sa Beijing para ayusin ang nagkalamat na relasyon ng Pilipinas at China. I am not picking a quarrel with anybody. I just wanted to be friends with all. Then America maybe will understand it. Cedric Castillo, GMA News.